Napansin mo na ba na palagi kang nag-overthink kahit sa maliliit na bagay? Minsan, mabilis ang tibok ng puso mo kahit wala namang dahilan. Hindi ka mapakali kapag walang ginagawa. Lagi kang pagod, pero parang hindi naman mabigat ang ginawa mo buong araw. At ang mas nakakagulat, akala mo normal lang ang lahat ng yan. Pero paano kung hindi? Paano kung ang mga bagay na matagal mo nang tinatawag na ganito lang talaga ako ay posibleng senyales na may anxiety ka na? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 palatandaan ng anxiety na madalas hindi napapansin dahil para sa maraming tao, nagmumukha na silang ordinaryong ugali o bahagi ng personalidad. Pero bago tayo magsimula, mahalagang tandaan. Ang video na ito ay para sa impormasyon lamang. Hindi ito kapalit ng diagnosis mula sa doktor o mental health professional. Kung mapansin mong matagal na ang mga simptomas at naapektuhan na ang trabaho, pag-aaral, relasyon o pang-araw-araw mong buhay, mas mabuting kumonsulta sa isang healthcare professional. Simulan na natin. Number 1. Lagi kang nag-o-overthink. Hindi masama ang mag-isip ng mabuti. Ang problema ay kapag paikot-ikot na ang isip mo. Halimbawa, may sinabi ang kaibigan mo. Pag-uwi mo, ilang oras mo nang iniisip, may mali ba akong nasabi? Galit kaya siya sa akin? Dapat ba hindi ko na lang sinabi yon? Paulit-ulit, hanggang sa hindi ka na makapag-focus sa ibang bagay. Maraming taong may anxiety ang hindi lang nag-iisip, nagre-replay sila ng mga nangyari. Nag-i-imagine ng worst case scenario, at sinusubukang kontrolin ang mga bagay na wala naman talagang kasiguruhan. Ang nakakapanlin lang dito, pakiramdam mo nakakatulong ang pag-o-overthink para maiwasan ang problema. Pero sa totoo lang, lalo lang nitong pinapakain ang anxiety. Hindi na ito problem solving, rumination na ito, paulit-ulit na pag-iisip na hindi ka inilalapit sa solusyon. Number 2. Hindi ka mapakali kahit wala namang problema. May mga tao na hindi kayang umupo lang. Kapag walang ginagawa, parang may kulang. Parang may dapat asikasuhin. Parang may mali. Kahit wala naman. Kapag nagpapahinga ka, may guilt. Kapag nanonood ka lang, pakiramdam mo nagsasayang ka ng oras. Kapag bakante ang schedule, imbes na ma-relax, mas lalo kang kinakabahan. Ito ang dahilan kung bakit maraming taong may anxiety ang laging busy. Hindi dahil gusto lang nilang maging productive. Minsan, ang pagiging busy ang paraan nila para hindi marinig ang sarili nilang isip. Ang problema, kapag tumigil ka na sa pagiging busy, saka naman nagsisimulang lumabas ang lahat ng worries. Number 3. Madalas kang may pisikal na sintomas kahit wala namang sakit. Ito ang isa sa pinakamaling akala ng maraming tao. Kapag may anxiety, hindi lang isip ang naapektuhan, pati katawan. Maaaring maranasan ang mabilis na tibok ng puso, paninikip ng dibdib, hirap huminga, panginginig, pagpapawis, pananakit ng tiyan, pagduduwal, pananakit ng ulo, pagkapagod, at minsan, parang may sakit ka talaga. Bakit nangyayari ito? Kapag iniisip ng utak na may panganib, kahit wala naman, ina-activate nito ang tinatawag na fight or flight response. Ito ang survival system ng katawan. Naglalabas ito ng stress hormones tulad ng adrenaline. Kaya bumibilis ang tibok ng puso, humihigpit ang mga kalamnan, bumabago ang paghinga, at bumabagal ang digestion. Ang problema, hindi na mabatid ng katawan ang kaibahan ng totoong panganib at iniisip lang na panganib. Kaya kahit simpleng meeting, interview, o pag-aalala sa hinaharap, pwede kang makaranas ng totoong physical symptoms. Pero tandaan, hindi lahat ng ganitong sintomas ay anxiety. Kung bago, matindi o paulit-ulit ang mga sintomas, mahalagang magpatingin muna sa doktor para matiyak na wala itong ibang medical na dahilan. Number 4. Hirap kang mag-concentrate o parang lagi kang may brain fog. May binasa ka. Pagdating sa dulo, hindi mo na maalala ang simula. May kausap ka. Bigla kang nawawala sa usapan. May trabaho kang ginagawa pero ilang beses mong inuulit dahil hindi ka makapag-focus. Minsan iniisip ng tao, tumatanda na yata ako. O baka tamad lang talaga ako. Pero sa ilang kaso, anxiety ang dahilan. Kapag punong-puno ng worries ang isip mo,
Parang maraming apps na sabay-sabay na bukas sa cellphone. Unti-unting bumabagal ang performance. Ganito rin ang utak. Kapag inuubos na anxiety ang mental energy mo, mas konti ang natitira para sa concentration, memory at decision making. Kaya maraming taong may anxiety ang nakakaramdam ng tinatawag na brain fog. Hindi dahil mahina silang mag-isip, kundi dahil pagod na ang utak nila sa kakaisip ng mga posibleng mangyari. Number 5. Hindi ka makapag-relax kahit pagod ka. Nakahiga ka na, patay na ang ilaw, pagod ang katawan. Pero ang isip, parang ngayon pa lang nagsimula. Biglang maalala ang mga dapat gawin bukas, mga maling nasabi noong isang linggo, mga problemang hindi pa naman nangyayari. At kung makatulog man, madalas mababaw ang tulog. Gigising kang parang hindi ka nagpahinga. Ito ang dahilan kung bakit maraming taong may anxiety ang laging pagod. Hindi dahil kulang lang sa tulog, kundi dahil kahit nagpapahinga ang katawan, hindi nagpapahinga ang isip. At habang tumatagal, mas lumalala ang cycle. Kapag kulang ang tulog, mas tumitindi ang anxiety. At kapag tumitindi ang anxiety, mas lalo namang nahihirapang matulog. Isang cycle na mahirap putulin kung hindi maaagapan. Kung nakarelate ka sa mga naunang 5 palatandaan na ito, tandaan, hindi ibig sabihin nito na automatic na may anxiety disorder ka na. Pero kung paulit-ulit mo itong nararanasan at naapektuhan na ang kalidad ng buhay mo, maaaring sinyalis ito na oras ng pakinggan ang sarili mo at kung kinakailangan, humingi ng tulong. Ngayon naman, pag-usapan natin ang natitirang 5 palatandaan. Number 6. Sobrang perfectionist ka at takot na takot magkamali. May mga taong iniisip na, masipag lang talaga ako, mataas lang standards ko, at walang masama roon. Pero minsan, ang perfectionism ay hindi na tungkol sa paggawa ng best. Tungkol na ito sa takot. Takot mapahiya, takot mapintasan, takot madismaya ang ibang tao. Kaya bago ka mag-submit ng report, 5 beses mo itong chine-check. Bago ka mag-send ng message, paulit-ulit mo muna itong binabasa. At kahit sinabi na ng iba na okay na, pakiramdam mo hindi pa rin sapat. Ang problema sa perfectionism, walang finish line. Kahit gaano kaganda ang ginawa mo, lagi mo nakikita ang mali. At sa paglipas ng panahon, nakakapagod itong dalhin. Number 7. Hindi ka marunong tumanggi at lagi mong inuuna ang iba. May nagpatulong. Kahit pagod ka na, sige lang. May humingi ng favor. Kahit gusto mong tumanggi, oo pa rin ang sagot mo. Bakit? Hindi dahil mabait ka lang. Minsan, takot kang ma-disappoint sila. Takot kang isipin nilang selfish ka. Takot kang mawala ng approval. Kaya lagi mong inuuna ang ibang tao habang unti-unti mong nakakalimutang alagaan ang sarili mo. Ang totoo, ang healthy boundaries ay hindi pagiging masama. Hindi pagiging makasarili ang pagsasabi ng hindi kapag kailangan. Dahil kapag lagi mong inuubos ang sarili mo para lang mapasaya ang lahat, ikaw naman ang mauubos sa huli. Number 8. Lagi mong iniisip ang pinakamasamang pwedeng mangyari. May tatawag sa'yo. Ang unang pumasok sa isip mo, may masamang nangyari kaya? Late lang mag-reply ng isang tao, galit kaya siya sa akin? May naramdaman kang kakaiba sa katawan? May malubha na ba akong sakit? Ito ang tinatawag na catastrophic thinking o ang palaging pagtalon ng isip sa worst case scenario. Normal lang minsan ang mag-alala, pero kung halos lahat ng sitwasyon ay nauuwi agad sa pinakamasamang posibilidad, nakakapagod yon. At habang paulit-ulit mong iniisip ang mga bagay na hindi pa naman nangyayari, mas lalo ring naniniwala ang utak mo na may panganib. Parang false alarm na paulit-ulit tumutunog. Number 9. Bigla kang inaatake ng matinding takot o panic. Bigla na lang, parang bumilis ang timok ng puso mo. Hirap kang huminga, nanginginig ang kamay mo, nahihilo ka, at pakiramdam mo may mangyayaring masama. May ilang tao pa nga ang napupunta sa emergency room dahil akala nila ay inaatake sila sa puso. Pero sa ilang pagkakataon, panic attack pala ang nararanasan nila. Ang panic attack ay isang biglaang pag-atake na matinding takot na maaaring magdulot ng totoong pisikal na sintomas. At kahit napakatindi ng pakiramdam nito, hindi ito nangangahulugang may nangyayaring emergency sa lahat ng pagkakataon. Pero tandaan,
Kung unang beses mo itong maranasan o hindi ka sigurado kung ano ang dahilan ng nararamdaman mo, huwag basta ipagpalagay na anxiety lang ito. Mahalagang magpatingin sa doktor upang matiyak na wala itong ibang medikal na sanhi. At number 10, akala mo, ganito lang talaga ako. Ito marahil ang pinakamahirap mapansin. Hindi dahil ito ang pinakamalalang sintomas, kundi dahil ito ang pinaka-normal na sa pakiramdam. Baka sabihin mo, overthinker lang talaga ako. Ganito na ako simula bata. Normal lang sa pamilya namin ang laging mag-alala. Ganito talaga ang personality ko. At maaaring totoo yon. Pero posible rin na matagal mo nang inaangkop ang buhay mo sa anxiety kaya naging normal na ito sa paningin mo. Kapag araw-araw mong nararanasan ang isang bagay, unti-unti mo itong tinatanggap bilang bahagi ng pagkatao mo. Kaya maraming tao ang hindi agad humihingi ng tulong, hindi dahil wala silang nararamdaman, kundi dahil akala nila normal lang ang lahat. Kung napansin mong nakarelate ka sa ilan sa mga palatandaang nabanggit, hindi ibig sabihin nito na may anxiety disorder ka na. Ang anxiety ay isang komplikadong kondisyon na maaari lamang masuri ng isang qualified healthcare professional. Pero isang bagay ang mahalagang tandaan. Hindi mo kailangang hintayin na lumala ang nararamdaman mo bago humingi ng tulong. Kung ang pag-aalala mo ay nakakaapekto na sa trabaho, sa pag-aaral, sa relasyon, sa tulog, o sa simpleng pag-enjoy ng buhay, hindi kailangan ang paghingi ng suporta. Isa itong hakbang para mas maintindihan ang sarili mo. At tandaan, hindi lahat ng nakangiti ay payapa. Hindi lahat ng successful ay walang pinagdadaanan. At hindi lahat ng mukhang okay lang ay talagang okay. Minsan, ang pinakamalaking laban ay iyong tahimik lang.